Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan. Hindi ako Kristiyano, wala akong pagmamahal sa kahit anong relihiyon. Sa pagdaan ng panahon, hinangaan ko ang kabaitan at kapayapaan ng Kristyanismo na dati kong di pinansin. Pero nandito na tayo ngayon. At hindi ako magpapalit ng relihiyon tungo sa Kristyanismo. Ang tanging panahon lang na magpapalit ako ng relihiyon ay kapag nakita ko ang ebidensya para dito. Pero isang bagay na palaging gumugulo sa akin ay kung bakit napakapayapa ng mga Kristiyano na hindi man lang nila ipinaglalaban ang mga bagay na nararapat para sa kanila. Pasensya na, siguro may kaunti pang pagka-Muslim na natitira sa akin. Naniniwala ako sa paglaban at pagtindig para sa nararapat sa iyo. Hindi ako naniniwala sa pagtalikod ng pisngi. Hindi ko maintindihan ito. Kasi gusto kong lumaban ang mga Kristiyano at ipahayag na bansa natin ito. Pinahahalagahan natin ito at ipagtatanggol ng buong tapang kung kailangan. Ang United Kingdom Independence Party, isang kanang konserbatibong partido sa Britanya, ay balak magsagawa ng marcha na tinawag na Walk with Jesus. Pinagbawal ng Met Police ito dahil ayaw nilang makasakit sa mga Muslim nilang pinuno. Kaya, pinigilan ng Scotland Yard ang marcha ng United Kingdom Independence Party na magpatuloy sa silangang London dahil sa takot na maprovoka ang lokal na komunidad ng Muslim. Kaya ang mga Muslim, wala pa silang sinasabi. Wala pa silang sinasabi tungkol dito. Hoy, alam mo, hindi ka namin papayagang ituloy ang marcha na ito. Maagang kinilala ng Met Police na maaaring maka-offend ito sa mga Muslim. Ganito sila kaduwag, ganito sila kakontrolado. Ang demonstrasyon na pinamagatang lakad kasama si Jesus. Anong masama doon? Sabi ng Muslim, mahal at nirerespeto si Jesus, di dapat sumali rin kayo sa marcha. Pero hindi nila gagawin kasi alam nating si Muhammad lang ang mahalaga sa kanila, hindi si Jesus. O may sarili silang bersyon ni Jesus na iba sa Kristyanismo, kaya mahalaga sa kanila ang sariling Jesus, hindi yung sa Kristyanismo. Tingnan mo ang bastos na post ng Met Police. Naniniwala kami, batay sa impormasyon at mga naunang insidente, na malaki ang posibilidad ng karahasan at kaguluhan kapag nagsama ang protesta ng United Kingdom Independence Party at ng mga grupong tutol sa kanila. Bakit hindi nila ginagawa yan kapag mga Muslim ang nagrarally? Bakit nila pinapayagan magsigaw ng Sharia para sa United Kingdom? Bakit pinapayagan ang mga pro-Palestina rally? Kung talagang naaawa ang kanluran sa mga Israeli Zionista, bakit hindi nila bigyan ng lugar sa Alemanya? Bakit hindi kayo pumunta sa Bangalore ni Hitler at doon gumawa ng pananakop? Doon nila malalaman kung anong klaseng mga tao ang mga ito. Bakit tuwing ilang daang taon pinapatay ang mga Zionista dahil alam daw ni Hitler kung paano sila harapin? Dahil ba alam nila na ang mga katutubong Briton ay mapayapa at hindi magdudulot ng karahasan o kaguluhan? Yan ba ang dahilan kung bakit magiging pabaya na payagan ang isang kaganapan na magpatuloy sa lugar na ito? Sa ganitong mga kalagayan, sa totoo lang, ang lokasyon ay Tower Hamlets na kilala bilang sentro ng Islamic extremism. Kaya bakit ang populasyon ng Muslim sa Britanya ay tila agresibo at marahas at lahat ay natatakot sa kanila? Bakit nga ba? Ito ay dahil pinapayagan ang mga Muslim influencer tulad ni na Muhammad Bankrupt, Hijab at Dildo Boy na magpakalat ng kanilang lason ng hayagan, walang sagabal at mayabang. Pakinggan mo Dildo Boy. Ano ang sabi niya? Hindi na nila kailangang itago ang mga ganitong bagay. Alam mo kung bakit? Kasi alam nilang duwag sila. Sa gobyerno natin, maging sa Australia o Britain, pareho lang ang kwento kahit saan. Kesta Shobana Mahmood. Madali nilang mapapatigil ang mga taong ito. Sobrang dali lang. Mayroon silang mga batas laban sa hate speech pero pakinggan mo ito, hindi nila kailanman pinipigilan ang mga yon. May konsepto ako ng umakaya. Hindi kami ganap na nakatuon sa ideya ng bansa-estado. Tingnan mo, mayroon tayong komunidad ng Muslim. Doon kami tapat, sa pandaigdigang komunidad ng Muslim. Kahit sila ay mga taga-Gaza o Somali o kung sino man. Hindi namin pinapansin ang konsepto ng mga bansa-estado gaya ng United Kingdom, pero itong mga walang hiya na Kritan ay ayos lang sa kanila na gamitin ang kapangyarihan ng United Kingdom passport. Ayos na ayos para sa kanila yon. Pwede nilang ipagyabang kahit saan sa mundo. Gamitin ang kalayaan sa pananalita na ibinigay sa kanila dahil sa ideya ng mga bansang estado.
Kapag ayaw na nila, itatapon nila at tatawagin itong pagtataksil. Dapat ibalik ang mga batas laban sa pagtataksil. Sinasabi ko, itong tapang at yabang na ito. Tingnan mo siya, kung paano siya nakaupo dyan. Itong mayabang at kasuklam-suklam na nilalang. Kung paano siya nakaupo dyan na punong-puno ng kayabangan. Yan ay dahil alam niya na may mga duwag tayo sa ating gobyerno, dahil alam niyang may mga duwag tayo sa ating mga gobyerno. Wala silang gagawin. Kung ako ang Home Secretary ng Britain, sigurado, sa 6 na buwan, lahat sila magtatanong, gaano kataas mo gusto akong tumalon? Hindi ako gagamit ng dahas, pagpapahirap o paraan ni na Khamenei, Xi Jinping o Putin. Deportasyon, yun lang. Hindi natin isusuko ang ating pagkatao sa proseso para lang mapasunod ang mga taong ito. Meron ba sa inyo na hindi sumasamba sa Estado? Sabihin niyo sa akin kung may sino man dito na sumasamba sa Britanya, meron ba dito na sumasamba sa isang Estado? Ano, isang strawman? Ang pagsunod sa batas ng bansa ay hindi pagsamba sa Estado. Ikaw, dickhead, nagbigay ka ng beta sa Estado. Siyempre, hindi. Una, walang karapat-dapat na entidad doon. Inshallah, sana mabuhay tayo para makita yon. Hindi ganyan ang Islam. Huwag mong bigyan ng kredito ang bansang Muslim, doon mo ito gawin. Sabi nila, binobomba mo kami. Huwag kang makialam sa interes namin. Huwag mong subukang burahin ang Israel. Huwag mong subukang magpalipad ng eroplano sa gusali namin at pababayaan ka namin. Ang katapatan natin, una at higit sa lahat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta at sa mga mananampalataya. Doon nakasalalay ang ating katapatan, doon magmumula ang tagumpay at kalayaan. Hindi lang ito tungkol sa katapatan nila sa propeta, relihiyon o Muslim na komunidad. Doon magmumula ang tagumpay. Ano ang ibig nilang sabihin sa tagumpay? Ibig sabihin, sakupin lupa nyo, pasukuin kayo, itanim ang Islam na watawat? Tingnan mo, hayagan nilang sinasabi ito. Hindi ito paligoy-ligoy. Wala akong dinadagdag dito. Ano ang ibig sabihin nito? Dito ba magmumula ang tagumpay? Anong tagumpay? Problema ito para sa mga naniniwalang dapat sambahin ng Estado, gaya ng ipinakita ni Tommy Robinson na nakapagtipon ng 150,000 katao sa London. Oh, 3 milyong tao sigurado. Naalala niyo ba kung may malayong kanang marcha noon na umabot sa 150,000 katao sa London? Madali lang yun para sa kanya, madali lang yun para sa kanya. Alam niyang takot siya. Marami pa, abot sa milyon-milyon. Malapit nang matapos ang panahon. Ipapadeport ka, dildo boy, mapapahiya at palalayasin ka. Pati mga kasama mo magmamakaawa. Hindi kami interesado sa umma. Nagmamagaling lang noon at pinalalakas ang loob ng kasama. Talo na kami. Huwag kaming palayasin. Ayaw naming bumalik sa mga bansang Muslim. Ayaw namin doon. Pakiusap, huwag niyo kaming paalisin. Ganyan sasabihin nila. Oo. Oo, lahat ng bandilang nakikita nyo, itaas natin. Pero sa usapang solusyon, mahalaga nakuha natin ang 4. Hindi ko alam. Hindi ako nag-edit kaya halatang putol-putol ang video. Kaya mag-iingat ako. Kung may marinig akong parang wala sa konteksto, ituturo ko yun. Sa tingin ko, ang katotohanang nakakuha tayo ng 4 na independenteng Muslim na miyembro ng parlamento at sa palagay ko maganda itong refleksyon, dapat pa tayong maghangad ng mas marami pa. Hindi sa labor ang kinabukasan, papasukin ko na ito. Tapat siya sa ideya ng komunidad ng Muslim, hindi sa ideya ng mga bansa-bansa. Ayos lang ba gamitin ang mga demokratikong paraan na nagmula sa ideya ng mga bansa-bansa? Walang eleksyon sa kalafat o sa kalipato. Bakit hindi ka pumunta doon? Nagpunta ka ba ng Afghanistan? Sobrang bilib siya sa Afghanistan kaya nagpunta siya kasama si Muhammad Saleh. Anong nangyari? Bakit hindi ka tumakbo sa eleksyon doon? Ganun pala. Bawal ka palang sumali sa eleksyon sa totoong bansang Muslim. Gets ko na. Kita mo kung gaano sila kaipokrito at pabago-bago. Kapag pabor sa kanila, kukunin nila. Pero kapag hindi, ibabato nila sa'yo. Wala namang ginagawa ang gobyerno. Wala nang ibang solusyon. Ibalik ang mga batas laban sa pagtataksil. Ibalik ang mga batas laban sa pagtataksil. Ibalik ang parusang kamatayan. At hindi naman aabot sa ganun. Sabi ko nga, hindi natin kailangang pahirapan sila, hindi natin kailangang bitayin sila. Hindi natin ginagawa yan. Sige, lampas na tayo sa madilim na panahon. Meron tayong maganda at epektibong kasangkapan. Ang pagkansela ng pagkamamamayan. Alam mo na sinasabi ni Trump na tariff ang pinakamagandang salita sa Ingles. Sinasabi ko na ang pagkansela ng pagkamamamayan ang pinakamagandang prinsipyo. Sa mga bansa sa kanluran, maganda.
Naiintindihan ko kung bakit ilangan ang mga tao sa pagkansela ng pagkamamamayan. Dahil noong madilim na panahon, may mga pinapatapon. Malayo na tayo mula sa madilim at malupit na medieval na panahon. Hindi na natin yun ginagawa ngayon. Pero hindi, may ilan sa mga patakarang ito na may saysay. Talagang may saysay sila. Mas naniniwala akong mas mainam ang pagpapatapon kaysa pagpatay o pagbitay. Kung masasabi mong, pasensya na pero panganib ka sa lipunan namin, hindi ka bagay sa komunidad. Kailangan kang palayasin. Ayaw naming mangyari sa bansa namin ang gusto mo. Kaya ilalagay ka namin sa kulungan ng 20 taon o kusa mong isusuko ang iyong pagkamamamayan at umalis ka na lang. Sa totoo lang, maganda ring ideya yon. Bigyan sila ng mahahabang sentensya. 20 o 30 taon o isuko mo ang pagkamamamayan mo at bumalik ka. Tatanggapin ka agad. Sa mga lugar tulad ng Birmingham, may 20-25 distrito na kapag nagkaisa ang mga Muslim, posible silang maging kingmaker sa politika. Hindi ibig sabihin na iyon na ang solusyon, pero mas malakas at mas may prinsipyo na boses iyon sa Kongreso kung walang Muhammad Ayub. Sa tingin mo, Hindi ba't nakakagulat na lahat ng mga tanga sa labor ay pinapalubag ang mga taong ito para makuha ang kanilang boto? Pareho lang din ang mangyayari sa mga demokratiko sa Amerika. Kung iniisip ng mga tanga sa Amerika na kapag pinapasok at binigyan ng pagkamamamayan ang mga sekta-sektang tribo, sila ang magiging habambuhay na botante. May ibebenta akong beachfront property sa Afghanistan sa'yo. Hindi ganon kung paano gumagana yan. Ang mga anak nila, magsasalita ng parang katutubo, maiintindihan ang sistema, bubuo ng sariling tribo, at walang pakialam sa kaliwang politika. Akala mo ba susuportahan ng mga tinulungan mong tao ng matagalang pro-and lesbian, gay, bisexual, transgender, queer transgender na politika? Galit sila sa'yo. Galit ka naman sa kanan ng bansa mo gaya ng mga konserbatibo at kristyano. Mas konserbatibo, mas radikal, at mas kanan pa ang mga taong ito kaysa sa mga kababayan mong kanan. Tama ba? Nalaman ng labor na ayaw sila ng mga taong ito. Muhammad Ayub, tingin mo ba yuban siya? Kung walang yupan, sa palagay mo ba naban si Maccabi? Hindi. Maging tapat tayo. Tama ka. Kung may labor miyembro ng parlamento sa distrito, pupunta ba ang Maccabi at lalabanan ang kanilang tagahanga? Siyempre, pupunta sila. Alam mo yon, pupunta sila. Dahil may independent miyembro ng parlamento ka at dahil may medyo matinong chief constable sa West Midlands, Medyo matino. Oh, ang duwag naman. ayokong purihin ang pulis. Ayaw mong purihin ang pulis. Kita mo, ginawa na nila lahat ng gusto nilang ipagawa, pero ayaw pa rin silang purihin. Kaya yung duwag na police commissioner mula Birmingham na nagbawal sa Maccabi Tel Aviv fans? Hayaan mong sabihin ko, wala kang napanalunang puntos. Sobrang dogmatiko at matatag sa paniniwala ang mga taong ito. Hindi ka nila gusto. Kahit anong pagpapakumbaba mo sa kanila, hindi ka pa rin nila gusto. Hindi ka nila pakikitunguhan ng maayos at sa oras na magkaroon sila ng pagkakataon na paalisin ka, gagawin nila yon. Sasabihin ng mga anak mong babae, nasaan ka nung sinakop sila ng mga taong ito? Sasagot ka, tinutupad ko lang ang fetish ko bilang dominatrix. Yan ang tunay mong pagkatao. Hindi ako yung tipo na pumupuri sa pulis. Kung hindi ka kasali sa kahit anong uri ng dawa, aktivismong Islamiko, advokasya o anumang gawain para sa pagpapalaganap ng Islam sa bansang ito, hindi ka dapat nandito. Hindi dapat gawing madali lang ang pagsunod sa Islam. Sinusubok ni Allah ang mga mahal niya. Mahal niya ang mga tao ng Hasham, mahal niya ang mga tao ng Gaza, mahal niya sila. Mahal niya ang mga tao ng Gaza. Napaka-psychopath na Allah. Ibig sabihin, mahal niya ang mga tao ng Gaza. Ang mga anak nila ay napapasabog, nagkakalat ang mga bahagi ng katawan, iisa lang ang paraan ni Allah ng pagpapakita ng pagmamahal. Napaka-psychopath na Allah. Naliligaw ng landas ang mga taong ito kaya nagiging delikado. Sobrang tibay ng kanilang maling paniniwala na kahit anong common sense ay hindi mananalo sa kanila. Hindi na magbabago ang isip nila. Ganito sila kaligaw. Dati naming pinapanood ang mga baliw at palaboy na may karton na nagsasabing malapit na ang katapusan. Noon, sa mga lumang pelikula sa Hollywood, ganyan na talaga ang mga taong iyon. Mga baliw na hindi na mapapakiusapan ngayon. Isa yung karikatura o stereotype sa mundo ng mga Kristiyano o sa kanluraning mundo. Ganyan daw ang mundo ng Muslim. Ayon sa bawat Muslim,
Malapit na ang araw ng paghuhukom at sinusubok tayo ni Allah. Napakatatag nila sa kanilang maling paniniwala. Nakakatakot talaga. Ito ang dahilan kung bakit mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga Tsino at mga Ruso. Dahil sa China at Rusya, kontrolado sila sa pamamagitan ng takot ng isang diktador sa itaas. Pero ang mga taong ito ay parang mga zombie. Mga Filisteo ang mga tao, mahal niya ang mga taga-Asyam at Yemen. Mashallah, tawarakallah, nag-commit ka at nagtaas ng jihad. Ipinakita na nila kay Allah subhanahu wa ta'ala na handa silang magbigay at magsakripisyo para sa kanyang layunin. Tayo ang kailangang magpatunay nito. Tayo ang kailangang kumilos. Ang mga puting British na publiko ay atin din. Bahagi tayo ng pandaigdigang Muslim Ummah. Pero ang ating lokal na lipunan ay atin din. Oh, sabi niya, kapag may mabait, siguradong may agenda sa likod nito. Maraming beses sa kasaysayan ng mga propeta, tinanggihan sila ng kom. Oo, ayan na. Kaya kung gusto man tayong tanggapin ng mga patriotiko o hindi, wala akong pakialam, wala talaga akong pake. Magkaka-interes ka lang kapag hinawakan ka sa kwelyo, inalis ang pagiging mamamayan mo, at pinauwi ka ng hindi na makakabalik. Bengali siya o taga-Afghanistan. Saan mo gustong bumalik, doon ka ipapadala. Doon ka magkaka-interes at makikialam. Mangyayari talaga yon. Dahil sinasabi ko sa inyo, mga pare, wala talagang ibang solusyon. Seryoso, wala talagang ibang solusyon. Tingnan niyo sila. Kapal ng mukha nilang ipagyabang ang mga plano, tapos tayo pa ang pinapatahimik. Wala tayong magawa dahil may traidor sa gobyerno, pero nagbabago na ito. Sa Australia kahapon, araw ng Australia, nagrally kami. At isa sa mga pangunahing channel namin, Channel 10, ipinakita ang mga ordinaryong Australiano. Diretsahang sinabi sa television sa pambansang television na, "Oo, ayaw namin ng mga Muslim." At natatawa pa ang host. Napaisip ako, wow, kakaiba pala ang Australia. Interesting ang panahon dito. Samantalang sa United Kingdom wala munang eleksyon hanggang 2029 at si Nigel Farage. Kaka-join lang ni Swala Brahman sa reform. Baka may konting pag-asa ako kay Nigel Farage dahil pabago-bago siya ng posisyon. Pakiramdam ko, baka maging kabiguan siya. Pero ang isang tulad ni Swela, matalino siya, may talino, alam niya ang sistema, kaya malamang magiging epektibo siya kahit papaano. Kumpara sa mga bagong tao na puro salita lang, pero hindi naman alam kung paano gumagana ang mga sistema. Nandito tayo, may tungkulin tayo, may trabaho tayong dapat gawin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. May papel ang ating mga kapatid na babae, may papel din ang mga kapatid na lalaki. May papel ang mga kabataan, may papel ang mga matatanda, may papel din ang mga nasa gitnang edad. May papel tayong lahat, mayaman man o mahirap. Lahat kayo ay may papel na gagampanan. Nakunin ang pamumuno, hindi ko mga salita yan. Ibig kong sabihin, napanood nyo ba ang video? O palagi nilang sinasabi yan. At inaasahan nilang tatanggapin natin. Tatahimik lang tayo at basta lalakad palayo sa paglubog ng araw. Pero hindi mangyayari yon, walang paraan na mangyayari yon. Ang kawalan ng aksyon ng gobyerno ay dinadala tayong lahat sa isang banggaan at ang banggaang yon ay magiging napakamarahas. Mas tumatagal, mas lalala. Pumasok kayo sa parlamento, ipasa ang mga batas na ito. Ipatupad ang mga batas laban sa hate speech sa mga taong ito. Ito ay puot laban sa lahat ng bagay na British. Laban sa mga pagpapahalaga ng British, kasaysayan ng British, kultura ng British, mga pamantayan ng British, demokrasya ng British. Hoy, sinabi niya yon. Hindi nga raw siya naniniwala sa mga bansa. Wala raw silang pakialam sa mga bansa. Sige, wala kayong pakialam sa mga bansa. Umalis kayo. Kanselahin niyo ang inyong pagkamamamayan. Maging mamamayan kayo ng Muslim Ummah. Simple lang. Panagutin sila sa sarili nilang mga salita. Panagutin sila ayon sa sarili nilang pamantayan. Sa palagay ko, dapat nating subukan ng reforma dito sa Britanya. Kung hindi, revolusyon ang mangyayari. Ang mga bansang kanluranin ay papunta sa revolusyon. Oh, napababa mo ang populasyon ng katutubo dito sa Britanya mula 79% hanggang 80%, pero hindi. Yan basta bababa sa 50%, hindi mangyayari yon. May mangyayari munang importante bago yon. Aalis ako papuntang Vietnam, Thailandia, o kahit saan kapag nangyari yon dahil hindi maganda ang mangyayari. Magbibigay ako ng malinaw na prediksyon. Sa loob ng 10 trillion sa taon, makikita natin ang pag-usbong ng seryosong Islamistang separatistang kilusan sa Europa. Huwag mo akong paniwalaan. Tingnan mo, inilunsad na nila ang mga plano nila. Tingnan mo si Muhammad Hijab, kung ano ang sinabi niya, yon ang sinabi niya. May halos 50 milyong Muslim sa Europa
Mas marami pa yun kaysa sa ilang bansang Muslim. Pakinggan mo kung ano ang sinasabi niya. Malaki ang bilang natin, may 50 milyong Muslim sa Europa. Mas marami ang Muslim sa Europa kaysa sa ilang bansang Muslim. Kung pagsasamahin sila, magiging isa ito sa pinakamalalaking bansang Muslim. Yan ang katotohanan. Kung pagsasamahin ang lahat ng Muslim sa Europa, mapapasama ito sa top 10 o 15 pinakamalalaking bansang Muslim sa mundo. Malaki tayo bilang mga tao. Pero magulo pa rin yon. Isipin mo lang ang mga Syrian, Afghan, Albanian, Lebanese, Pakistani, Bengali, Libyan at Moroccan. Sila ay naninirahan sa isang bansang Muslim. Sa isang maunlad na kontinente tulad ng Europa, kung saan mayroon na silang mga itinatag na institusyon, sistema ng pagbabangko, mga kalsada, at infrastruktura. Kahit ganoon, mag-aaway pa rin sila dahil hindi sila magkasundo kung anong uri ng Islam ang mamumuno. Bawat kultura ay susubukang mangibabaw sa ibang kultura at sa huli, hindi sila magkakasundo. Hindi sila nagkakasundo, hindi sila nagkakasundo. Ang mga Muslim ay hindi nagkakasundo sa isa't isa. Kapag di nila nilalabanan ang mga Hudyo at Kristiyano, sila ang nag-aaway. Tingnan mo mga bansang Muslim. Hindi ako nagsasabi ng kakaiba. Kaya mananatiling magulo ang bansang yon at hindi rin sila magiging masaya. Mag-e-emigrate pa rin sila sa mga bansang kanluranin. Kaya ibig sabihin, kailangan nating magsimulang kumilos na parang Muslim. Kailangan nating magsimulang kumilos. Ayan. Nagsimula na silang magplano. Sa Europa, magkakaroon ng separatistang Islamistang kilusan sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Ang komunidad ang kailangang maging bunga. Gawin nating isipin nila, sige, kung gagalawin natin ang komunidad na ito, ano ang mangyayari? Kailangan nating magsimula. Hindi. Alam mo ba? Mag-iisip sila. Magdudulot iyon ng mas maraming boses mula sa malalayong kanan sa Europa. At huhulihin ka nila, hihilahin ka, at ipapadeport ka. Marami sa inyo ang ipapadeport. Mangyayari yan. Kalimutan mo na to, kalimutan mo ang ideya ng mga taga-kanluran. Maliit lang ang Europa bilang kontinente. Mas maliit ang Europa kaysa Australia. Sige, Australia. Mas maliit ang Europa kaysa sa atin, Australia. Oo, halos wala tayong tao. Pero may 700 at 50 milyong tao na nakatira sa Europa, karamihan ay edukado, masagana, at may mataas na kultura. Sa tingin mo ba ibibigay nila ang malaking bahagi para sa'yo? Mga tao? Hindi mangyayari yan, anak. Kumikilos tayong parang tayo ang panalo. Wala kang lamang. Magpapakabobo ka rin tulad ng sa ibang lugar. Ang mga tao dito nagpapakabobo dahil naniniwala silang tutulungan sila ng Diyos. Ganyan din ang inisip nila noong Oktubre 7. Tingnan mo ang resulta. Wasak ang Gaza, wala na ang Hezbollah, natitinag na ang mga Houthi. Malalaman na ng Iran na malapit nang masira ang buong network nila, ngunit walang tulong mula sa Diyos. Ganyan sila kapathetic. Ang salita ni Allah ay mataas, dahilan ng tagumpay ng mga salaf sa pagpapalaganap ng Islam sa mundo. Dahil brutal sila, pinuputulan at tinatagan nila ang mga tao. Hindi na ito dapat mangyari ngayon. Tingnan mo ang ginawa nila sa Iran. Pumatay sila ng 20,000 tao noong Enero 8. Sa loob ng 48 oras, pinatay nila ang 20,000 tao ayon sa ilang ulat. Hindi natin tiyak. Ngayon, anak ng presidente ng Iran ang umamin. Tingnan mo ito. Anak ng presidente ng Iran ang nananawagan sa mga autoridad na ibalik ang internet matapos ang blackout ng protesta. Hiniling ng anak ng presidente ng Iran na tanggalin ang internet restriction sa bansa. Walang mareresolba kung patuloy na ipagpapaliban ang paglabas ng mga larawan at video ng marahas na pagsupil ng rehimen sa mga protesta. Sabi niya, gaya ng sabi ko, lalabas din ang mga video. Anong gagawin mo kapag nangyari yon? Ibig sabihin, madaragdagan ang listahan ng mga hindi nasisiyahan ng mga dati at kasalukuyang hindi pa nasisiyahan. Sabi nila, darating at haharapin din natin ang isang bagay sa huli. Ganyan sila namuno noon. Ang tinutukoy dito ni Muhammad Hijab na parang, oo, kaya lang naging matagumpay ang mga salaf noon. Naging matagumpay sila kasi nung panahon na yon, wala pang internet. Hindi mo pa kayang i-video ang mga kalupitan nila. Pero hindi na mangyayari yon ngayon. Pati sariling tao mo pwedeng mag-alsa, tulad sa Somaliland at Iran. Dahil sa lakas ng loob at matinding tawakul o pagtitiwala sa Allah, naiintindihan mong ginagawa mo ito para sa Kanya at anuman ang mangyari, ayos lang. Konsepto ng pagiging martir.
kung ganon kalamangan yon. Sa totoo, ang handang magpakamatay ay may inisyatiba. Nakakamangha na itong mga taong humihikayat sa iba na maging handang mamatay para sa isang layunin ay hindi naman sila mismo namamatay, hindi talaga.